Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Sikreto ng Bangungot. Sa kakaibang gabi ng kadiliman, narinig mo na ba ang tungkol sa mga sikreto ng panaginip? Handa ka na bang alamin ang tungkol sa mga bangungot na kung minsan ay bumabalot sa ating kahimbingan? Halina't samahan niyo akong tunghayan ang dalawang kwentong hatid ng ating dalawang letter sender dito sa Sitio Bangungot. Ako po si Jupiter Torres, ang inyong tagapagsalaysay. Pakinggan na natin ang kanilang kwento. Humugis sa abo. Good day po sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot. Ako nga po pala si Charmaine, 22 years old, sumusulat po mula Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi ang kwentong nangyari pa nung ako'y bata pa, pati na rin ang experience ko nito lamang pong taong ito. Panganay po ako sa aming 6 na magkakapatid, Sir Jupiter. Bata pa lang po ako ay madalas na po talaga akong magkasakit. At ayon po sa isang manggagamot na palaging pinagdadalhan sa akin ng nanay ko noon ay dahil daw po iyon sa isang nilalang na palagi ko raw kasama simula pa nang ako'y ipanganak. Bagay na hindi ko pa maintindihan ng mga panahong yon dahil bata pa nga ako. Isa po sa mga hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko ang gabing yun. Naghahanda po kami ng nanay at tatay ko para kumain. Pumasok ako sa kwarto namin noon para sana magkabit ng kulambo. Yun po kasi ang ginagamit namin noon bilang panangga sa lamok since barong-barong lang po ang bahay namin. Pero pagpasok ko po ng kwarto ay nakita kong nakadapa doon mismo sa mga tambak ng unan, kumot, banig at kulambo ang pangalawa kong kapatid na si Inan. Nainis ako dahil hindi ako makapaglatag ng higaan namin dahil nakatulog na doon ang kapatid ko. Mukhang napagod sa maghapon niyang paglalaro. Ang ginawa ko po, lumabas ako ulit ng kwarto para sabihin kay Mama na nakatulog na nga sa ibabaw si Inan at hindi ako makapaglatag kaya kakain na lang muna ako. Magsasandok na sana ako ng pagkain nang utusan na naman ulit ako ng nanay ko na gisingin ang kapatid ko dahil kakain na kami. No choice ako kaya bumalik ulit ako sa loob ng kwarto. Pero nasa bukana pa lang ako ay narinig ko na ang mga yabag ng paa niya. At maya-maya pa ay nasa lubong ko na ang palabas pa lang na kapatid ko. Nagtitigan kami. Hindi ko po alam kung bakit pero matagal po akong napatitig sa kanya na parang wala ako sa sarili ko at ganun din siya sa akin. Hindi siya kumikibo at walang emosyon lang siyang nakatitig sa mukha ko. Hindi
ko na nga po alam ang sumunod na nangyari. Parang naging malabo sa alaala ko ang mga sumunod naming eksena. Basta namalayan ko na lang na nakaupo na ulit ako sa harap ng hapagkainan namin sa kusina. Para kong nananaginip ng gising. Natauhan nga lang ako noon nang bigla akong kalabitin ni Mama at tinanong ako kung nasaan na raw ba si Inan. Di nga ba't inuutusan niya raw akong gisingin ng kapatid ko dahil kakain na kami ng hapunan? Nagtataka naman ako at sinabi sa kanilang, kanina pagising si Inan. Nakasalubong ko kako siya nung palabas siya ng kwarto pero ang sabi ni Mama, hindi naman daw nilang nakita ang kapatid ko. Hanapin ko raw at baka lumabas pa'y gabing-gabi na. Sobrang nagtaka po ako kaya pumasok ulit ako sa loob ng kwarto at naiinis na ako noon dahil pabalik-balik na ako. Paghawi ko ng kurtina sa pinto namin, nakita ko ang kapatid ko na nandun pa rin sa papag at nakahilata sa ibabaw ng mga panlatag namin. Walang ipinagbago ang pwesto niya, kaya ang lakas bigla ng kabog ng dibdib ko. Natulala pa ako sa kapatid ko habang iniisip kung sino yung nakita kong lumabas kanina. Kahit natatakot ako, ginising ko pa rin ang kapatid ko. Kinakalabit ko siya sa paa niya habang tinatawag ko ang kanyang pangalan. Kakoy, gising na, gamit ang malakas na boses dahil magkahalo na nun ang inis at takot ko. Bumangon naman siya sa wakas at dumiretso sa kusina. Pagkatapos noon, ay kumain na kami nang hindi ko sinasabi sa mga magulang ko ang tungkol sa nangyari hanggang sa mawala na yun sa isip ko. Lumipas ang mga taon hanggang sumapit ang year 2019 bago pa man pumutok ang pandemic. Kasama ko ang boyfriend ko noon sa kanyang inuupahang apartment. Malapit lang din naman sa amin. Doon ako natulog ng gabing yun dahil wala siyang kasama, kaya lang ay may nangyaring hindi ko inaasahan. Sa kalagitnaan ng pagtulog ko, parang bigla na lang akong naalimpungatan. Kaya lang ay hindi ko magawang imulat ang mga mata ko. Gising na ang diwa ko noon pero hindi po ako makagalaw hanggang sa maya-maya pa ay gumapang ang takot sa buong katawan ko. Parang mauubusan din ako ng hangin. Naisip ko ang sinabi ng nanay ko noon na kapag daw nakaranas ng bangungot ay subukan daw igalaw ang kahit isa sa mga daliri mo. Ginagawa ko po yun pero di pa rin talaga ako makagalaw. Ramdam ko ang pagkalabog ng pinto tapos may naririnig din akong tunog ng kadena. May kadenang lock kasi ang pinto ng apartment. Para kakong may nagpupumilit na buksan yun. Tuloy-tuloy lang ang pagkalabog noon at sa sobrang takot ko ay para na akong aatakihin sa puso. Ramdam kong may tao sa paanan ko. Kahit nakapikit ako, ay parang nakikinikinita ko sa likod ng isip ko ang animo hugis taong nakatayo doon. Na sa sobrang itim ay nagmimistulang anino. Nakatitig siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Sinubukan ko lang sumigaw pero wala namang tinig na lumalabas sa lalamunan ko, Sir Jupiter. Doon ko naisip na magdasal para makagalaw na ako. Kakoy tulungan sana ako ng Panginoon
dahil talagang natatakot na ako. Ramdam ko namang parang unti-unti akong lumulutang at unti-unti akong nauubusan ng hininga. Para akong biglang sinakal. Naisip kong gamitin ang natitirang hangin sa baga ko para magising ang boyfriend kong himbing na natutulog ng mga sandaling yon sa tabi ko. Habol-habol ko ang paghinga ko at umasang marinig niya kahit konti ang tunog na nililikha nun. Talagang nakikiusap ako sa isip ko noon na sana'y magising siya. Patuloy pa rin ako sa paghingal hanggang sa maya-maya naramdaman kong bigla na may umuuga sa akin at yun nga, sa wakas ay nagising ako. Bigla akong napayakap sa boyfriend ko dahil sa takot. Lumingali nga ako sa paligid para siguruhing wala na yung aninong nakatayo kanina sa paanan ko. Panay naman ang tanong sa akin ng boyfriend ko kung anong nangyayari sa akin. Kahit hirap ako, ikinuwento ko naman sa kanya ang lahat at halos hindi ako makatulog noon. Sobrang bilis kong magising kahit sa kaunting kaluskos lang dahil sa takot na mahulog na naman ako sa sobrang lalim na pagkakahimbing. Ilang araw lang makalipas yun ay nagkasakit ako at naikwento ko yung nangyari sa mga magulang ko. Dinala nila ako sa isang manggagamot. Tinawas niya ako kaya lang ay di ko na nakita ang proseso ng panggagamot. Ang natatandaan ko lang ay may hawak siyang abo na bigla na lang namuo at nagkaroon ng hugis. Isang nilalang na tulad ng nakita ko dun sa paanan ko. Dinurog niya yun at sinabing yun daw ang nanggugulo sa akin. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Mayo ng taong 2023, isa na namang pangyayari ang labis na nagpakilabot sa akin. Alas 11 hanggang alas 12 na yon ng hating gabi nang bigla na lang akong nilagnat. Sumama talaga ang pakiramdam ko kaya humiga agad ako para matulog at magpahinga. Mabilis naman akong dinalaw ng antok kaya lang maya-maya pa ay nagtaka ako kung bakit bigla na lang akong hindi makahinga. Natatakot ako. Naigagalaw ko pa ang paa ko noon pero di talaga ako makahinga at pakiramdam ko ay katapusan ko na. Bigla akong dumilat at sinabing bakit ka ako ganun? Gising naman ako pero di ako makahinga. Hindi naman ako nananaginip o binabangungot. Sinubukan ko ulit matulog. Makakaidlip pa lang ako noon at dinig ko pa ang ingay mula sa cellphone ng mga kapatid ko nang hindi na naman ako makahinga. This time, hindi na rin ako makadilat at hindi ko na rin maigalaw ang kalahati ng katawan ko. Siyempre, nilukob na naman ako ng takot. Naigagalaw ko ang mga daliri ko pero hindi ako tuluyang magising. Sumisikip ang dibdib ko. Piling ko noon may nakatakip sa ilong at bibig ko kaya wala akong nasasagap na hangin. Kahit pilitin kong huminga, wala talaga. Malapit na akong manghina. Ramdam ko ang unti-unting pagkaubos ng natitirang hangin sa katawan ko. Naiiyak na talaga ako noon. Hanggang sa bigla na lang akong napabalikwas ng bangon habang habol-habol ng paghinga ko. Umupo muna ako saglit at hindi ko muna sinubukang matulog ulit. Sinilip ko ang oras sa cellphone ko
2:00 na pala ng madaling araw. Nagdasal na lang ako noon, Sir Jupiter, na sana ay makatulog na ako ng payapa. Tapos ay ipinatong ko ang kamay ko sa tuhod ko para kung sakaling makatulog ako ulit at mangyari ulit sa akin ang senaryong yun, ay mahulog ang kamay ko at magising ako. Gaya ng inaasahan ko, nang muli akong makatulog ay yun na nga ang nangyari. Hindi na naman ako makahinga, pero hindi nahuhulog ang kamay ko, bagkus ay parang may nakahawak dito at pilit akong hinahatak. Lumalaban ako, nagmamatigas ako, nagdadasal ako habang lumalaban sa kung sino ang humihila sa akin. Para niya akong inaalis kung saan ako nakapwesto. Nagdarasal ako sa isip ko nang bigla na lang akong nakarinig na parang may nagsalita sa kanang tenga ko. Boses lalaki, para siyang nagsasalita sa isang sirang radyo. Distorted, napaputol-putol, pero naiintindihan ko naman ang mga sinasabi niya. Tinatawag niya akong mayabang. Lumalaban na raw ako ngayon. Dinig na dinig ko rin yung malalim na paghihinga niya. Pero pinilit ko pa rin talagang gisingin ang sarili ko hanggang sa nakagalaw na ako sa wakas maya-maya at tinakpan ko ang tenga ko. Kahit na masakit ang ulo ko noon, ay inalog-alog ko ito dahil sa takot ko. Pero yun na ang huling beses na naranasan ko yun, Sir Jupiter. Bigla na lang nawala ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa akin sa tuwing matutulog ako, na pinagpapasalamat ko naman sa Diyos. Sa ngayon, hindi na ako natatakot. Dahil siguro sa dami na rin ng pinagdaanan kong kababalaghan. Ganun pa man, ay minabuti ko na lang pong patatagin ang aking pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagpili niyo sa aking kwento. God bless po sa inyong lahat. Iyak ng hustisya. Itago niyo na lang po ako sana sa pangalang Emily. 45 anyos at isang single mom sa aking natitirang mga supling. Mahigit ilang dekada na rin yata ang nakalipas buhat nang mangyari ang karanasan kong ito, Sir Jupiter. 16 anyos pa lang ako noon at kasalukuyang nagdadalang tao sa aking panganay na anak. Opo, maaga po kasi akong nabuntis at nagkaasawa. 15 anyos pa lang ako nang maging kami ng boyfriend kong itago na lang din natin sa pangalang Owen, na ng mga panahong yon ay hindi naman lingid sa kaalaman kong isang dakilang tambay sa kabila ng edad nitong 22 anyos. Mabait naman kasi si Owen kahit na wala siyang permanenteng trabaho at pa-extra-extra lang bilang helper sa kanyang mga tiyuhing construction worker. Wala eh. Siguro dahil nga bata pa ako noon kaya nabulag ako sa maling pag-ibig sa akin ni Owen. Nang magsama kami ay ibinukod niya naman ako ng tirahan sa kanyang kinalakhang lola. Doon sa maliit na parte ng lupa nila kami tumira.
mismo sa maliit na kubo kung saan natutulog si Owen noon pa man bago kami magkakilala. Maliit lang ang kubong yon, pero sabi ko ng mga panahong yon ay ayos lang sa akin basta't magkasama kaming dalawa. Sobrang naging matamis ang mga unang buwan ng pagsasama namin ni Owen kahit na halos wala na kaming makaing dalawa kung hindi lang sa suporta ng kanyang butihing lola. Ang problema, Sir Jupiter, umpisa pa lang ng pagtira namin ni Owen sa kubo na yun, may kakaiba na talaga akong nararamdaman. Pakiramdam ko talaga parang may isang hindi magandang aura na bumabalot dun sa lugar, gayong hindi ko naman maipaliwanag kung ano yun. Medyo masukal kasi yung lupaing yun ni na Owen. Napaliligiran yun ng maraming puno at halaman, kaya iniisip ko talaga nung una ay baka may naninirahang engkanto sa lugar na yun. Kaya ganun ang naramdaman ko. Hanggang sa lumipas ang panahon at patuloy ko lang po noong ipinagsawalang bahala ang mga nararamdaman ko hanggang sa makapanganak ako. Sir Jupiter, nang sa wakas ay lumabas na sa sinapupunan ko ang aking panganay, ay doon na talaga tumindi ang kilabot na nararamdaman ko sa bahay na yon. Hanggang sa umabot na nga sa puntong hindi na lang pakiramdam ang nararanasan ko. Nagsimula yun isang gabi nang magkaroon kami ni Owen ng malaking pagtatalo. Dahil napapansin kong ilang araw na siyang paalis-alis ng bahay kahit nakapapanganak ko lang. Palagi siyang wala at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Sa tuwing uuwi naman siya ay palagi rin siyang balisa. Akala mo'y may tinatakasan siya, pero ayaw niya namang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Muntik pa nga niya ako noong saktan, kaya wala akong nagawa nang layasan niya na lang ulit ako. Sa totoo lang po ng mga panahong yon ay nagbubulag-bulagan lang ako. Alam ko naman na lulong sa masamang bisyo si Owen, pero pinili kong manahimik dahil ayaw kong magkasira kaming dalawa. Kaya hinahayaan ko na lang siya. Naiwan kaming mag-isa ng baby ko nung gabing yun. Maaga akong natulog sa sobrang kaiiyak tungkol sa naging away namin ni Owen. Hanggang sa bigla na lang akong managinip. Umiiyak daw ang baby ko noon, Sir Jupiter, kaya nagising ako mula sa pagkakahimbing. Pero agad akong kinabahan nang hindi ko siya makapa sa tabi ko. Nilingalinga ko ang paligid hanggang sa mapadako ang paningin ko doon sa may ulo ng bahagi ng higaan namin, Sir Jupiter. At doon ay namataan ko ang isang batang babae na nakaupo at nakatitig sa akin. Karga-karga niya ang umiiyak na anak ko, Sir Jupiter. Maputla ang balat ng batang yun. Nangingitim-tim ang labi niya at nakita kong may bakas ng pasa sa kanyang leeg. Tinanong ko kung sino yung bata. Pero imbes na sumagot ay bigla na lang din daw itong umiyak at niyakap ng mahigpit ang anak ko. Sinabayan niya ang pag-iyak ng baby ko, Sir Jupiter, habang pinaghihiwalay sa harap ko ang sarili niyang mga binti. Hindi ko alam kung bakit ginawa ng bata yun. Bumukaka siya sa harap ko at itinuro ang maselang parte ng kanyang katawan bago niya inililis ang suot niyang manipis na bestida. Doon ko nakita
may nakatarak na mahabang bagay sa loob ng kanyang puwerta. Talagang nahintakutan ako noon, Sir Jupiter. Kinabahan ako at nagpanik, lalo na nang bunuti ng batang yun ang kahoy na nakatusok sa kanya at itinapat yun sa anak ko na pilit ko naman daw noong kinukuha sa kanya. Iyak pa rin siya ng iyak, Sir Jupiter. At umaalingaw-ngaw ang paghagulhol niya sa utak ko hanggang sa maya-maya pa. Bigla raw nitong inihagis ang baby ko doon sa ilalim ng kama. Mabuti na nga lang at maya-maya pa ay bigla na akong nagising. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko, Sir Jupiter. Agad kong kinarga ang anak ko na noon ay nasa tabi ko pa rin at mahimbing na natutulog. Kaya lang po, may napansin ako. Malamig ang balat ng anak ko, Sir Jupiter. Sinlamig yun ng yelo. Kaya naman sinubukan kong gisingin ang bata. Bagya kong inalog ang baby ko noon pero nikatiting na pagkilos ay hindi talaga nito ginawa. Napansin ko rin po na nangingitim na ang labi niya kaya kumalabog na ng matindiyang dibdib ko at nagsisigaw ako para humingi ng tulong. Mabuti na lang at malapit lang din naman sa amin ang bahay ng ibang kamag-anak ni Owen, bagamat nasa pinakalikod talagang parte ang kubo namin. Agad akong dinaluhan ng mga tiyuhin niya at tumawag sila ng ambulansya. Sila ang nagdala sa anak ko dun sa ospital, Sir Jupiter. Hindi pa kasi ako makatayo noon ng maayos dahil kapapanganak ko lang. Kaya hindi nila ako hinayaang sumama at baka mapaano raw ako. Iyak naman ako ng iyak hanggang sa dumating na nga si Owen. Nalaman niyang tungkol sa nangyari sa anak namin. Tulala siyang pumasok sa bahay. Sinasabunutan niya ang sarili niya, Sir Jupiter, habang nanlalaki ang mga matang nagpabalik-balik siya ng lakad. Narinig niyang nagkikwento ako noon sa isa sa mga tiyahin niya tungkol sa naging panaginip ko bago ako magising at bago ko makitang ganun na ang sitwasyon ng anak namin. Bigla na lang huminto si Owen sa pagpapabalik-balik tapos nilingon niya ako. Sabi niya, alam niya raw kung sino ang gumawa nun sa anak namin. Gumaganti raw sa kanya ito. Nagtaka naman kami kung sino ang tinutukoy niya. Pero imbis na sumagot siya ay bigla na lang niyang itinulak yung papag na kinauupuan ko, Sir Jupiter. Tapos ay nagsimula siyang asarolin yung sahig sa pwestong inalisan ko noon. Tinanong namin siya kung ano ba ang ginagawa niya pero ayaw niyang sabihin. Basta nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya at walang makakapigil sa kanya kahit na ang mga tiyuhin at pinsan niya. At sa pagpapatuloy ng ginagawa niya, Sir Jupiter, maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang biglang may umalingasaw na napakabahong amoy mula doon sa sahig na inaasarol ni Owen. Amoy bulok iyon, Sir Jupiter, at halos maduwak ako sa sobrang sangsang noon. Biglang binitiwan ni Owen ang asarol tapos ay umiiyak niyang ginamit ang kamay niya para maghukay. Naging mabilis na ang pangyayari pagkatapos noon. Hindi ko na gaanong matandaan dahil parang biglang nanlabo ang paningin ko. Basta ang alam ko, hindi nagtagal ay bigla na lang hinugot ni Owen ang isang kalansay mula sa ilalim. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit sa anak niya gumanti. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga sandaling yun kung saan inamin ni Owen sa aming lahat.
ang tungkol sa isang lihim na matagal na rin niyang itinatago. 7 taon na raw po noon nang nakalipas, 15 anyos pa lang si Owen, nang isa sa mga anak ng kanilang kapitbahay ang bigla na lang naglaho na parang bula. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta at napakatagal na panahon din daw itong hinanap ng mga magulang niya. Ngunit hindi nila siya nakita. Lingid sa kanilang kaalaman, Sir Jupiter, ay naroon lang pala ito sa paligid. Naghihintay na sa wakas ay mahanap siya at mabigyan ng hustisya ang ginawang pagpatay sa kanya ni Owen. Noon pa man ay lulong na sa masamang bisyo si Owen, Sir Jupiter, at yun ang naging dahilan. Kaya nang minsang makita niyang naglalaro sa labas ang 8 taong gulang na anak ng kapitbahay nila, ay nagawa niya itong dakpin at halayin. Doon mismo sa loob ng kubo kung saan kami nakatira. Hindi ko magawang isipin kung paanong sa murang edad ay naisip ni Owen na gawin ang brutal na bagay na yun sa isang paslit na nang makita niyang naghihingalo na ay nagawa pa niyang ilibing ng buhay sa ilalim ng kanyang higaan. Pero tama ngang kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil ng gabing yun, Sir Jupiter, ay dinakip ng mga otoridad si Owen at wala akong nagawa. Bigla na lang akong nawalan ng pakialam sa kanya. Lalo pa at kasabay ng pagkakabunyag ng lihim na yon ay ang balitang wala na nga ang anak namin. Namatay siya sa hindi malamang dahilan na tinatawag ng mga doktor ngayon bilang Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Sir Jupiter, matagal na panahon po ang nakalipas bago ko natanggap ang pangyayaring yon sa buhay ko. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi ako bumigay sa kabila ng matinding takot at kalungkutan ko sa nangyari. Nagkaroon naman ako ng asawa pagkatapos ni Owen at nagsama kami ng masaya noong ako ay 25 anyos na. Nagkaroon kami ng 2 anak na naiwan naman sa akin matapos niyang mamatay sa isang aksidente nito lamang nakaraang taon. Sa ngayon ay humuhugot ako ng lakas sa mga anak ko para magawa ko pa ring magpatuloy at malampasan ko ang panibagong pagsubok na ito. Maraming salamat po at napusuan niyong isama sa inyong channel ang kwento kong ito. Ano't ano pa man, sana po magustuhan ito ng ating tagapakinig. Hanggang dito na lamang po. Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon naman ay oras na para sa ating shout out portion. Shout out kay Riza and Angel from Max Fried Chicken ng Calgary, Alberta. Happy New Year po! Shout out kay Rhea May Lasco, Alexandra, Bing Liani, Pro Helio, Red Hayes, Mavs Garcera, Malen, Mike Corario, Jocelyn at Marinel Sunga. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang mga komento mula kina Rain Del at Red Hayes. Sabi ni Rain mula sa kwentong Tiyosito, mahiwaga talaga ang mundo dahil makapangyarihan ang Diyos na lumikha nito. Ngunit huwag sana nating kalimutan ang demonyo at ang mga alagad nito ay makapangyarihan din at sila ay bihasa sa panlilinlang ng mga tao. Kinakailangan lang nating pagtibayin ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos upang mailayo tayo sa kapangyarihan ng kasamaan.
Sabi naman ni Red, "Good morning Team Katie, listening from Northwest Territory, Canada. Palagi po akong nakikinig sa inyo every morning driving to work at habang nagkakape. More stories po sa inyo. Shoutout po sa family ko kay Aika and kiddos Lily and Ezra. Happy New Year." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.